Dumating siya sa Metro Pacific bago mag-alas 9 ng umaga. Abala naman ang mga empleyado sa kanya-kanyang table, pero sigurado siyang marami ng anomalyang nagaganap dito dahil ilang taon nang napabayaan. Eksperto na siya sa pagsuring financial statement. Ipinakita na rin niya kay Laurenti at Amir ang dokumentong nakuha niya. Hinahanap niyang accountant na gumawa ng report na yon, pero nag-resign na daw kahit napapasahod pa naman ng tama. Inalis ni Sophia ang accounting firm na dating nangangasiwang financial report ng Metro Pacific. Doon pa lang ay may hinala na siyang nabubuo. Kailangan niyang baguhin ngayon ang sistema ng pag-manage ng assets ng kumpanya. Kung hindi ay mga piling kamay lang ang makikinabang ng pera nito hanggang sa tuluyang magsara. Tuloy-tuloy siya sa silid ni Esmeralda dahil dumating daw ito ng maaga ayon sa security. Nakayuko itong abala sa mga papeles na inaayos sa ibabaw ng table nito. Sinuri niya ang kabuuan ng dalaga. Bukod sa relo na nasa 50,000 lang ang halaga, wala na itong ibang mamahaling alahas sa katawan. Niwala itong suot na kwintas. Magara pa rin naman itong manamit katulad noon. Pero hindi niya yung may tuturing na nabubuhay rin na ito ngayon sa piling ni Nick. I am always amazed by the architectural design Alonso Hotel has. Papuri ni Nick nung una sila magkita. Nasa tuktok iyon na napapaligiran ng maraming puno at kung ano-anong halaman. Kapag nasa kabana ka, ay hindi mo aakalain na nasa ika-6 na palapag ka ng isang malaking hotel. May mini garden at mini pool pa para ma-enjoy na kung sino mang magcha-check-in ng lugar. It is Ate Marga's idea to put cabana on top of our hotels. Maswerte si Zion dahil napalago nilang lahi nila. Dahil doon ay napalago rin ang negosyo nila mula sa airlines hanggang sa mga hotels and casinos. Kung marami lang sana akong anak, pailing nitong wika. Nakahanap siya ng pagkakataon na usisain kung may anak ba ito sa ibang babae, lalo na kay Esmeralda. How many kids do you have? I only got a chance to meet one, pero malabo na si Sophia magpalugaw ng negosyo namin. Dahil marami siyang kasong kinakaharap sa ngayon. Isa lang naman ang totoo kong anak. Dalaway ang mga inampun ko lang. After what Sophia did to me, I have no interest in raising another man's child anymore. At palagay ko, hindi ko na rin naman maaabutan ng paglaki ng huli kong anak-anakan. May bago kang inampun? Tanong niya, kasabay ng pagbilis ng tibok ng dibdib niya. Hinihintay niyang marinig na anak yun na babaeng pinakasalan nito. Let's talk about business. Putol nito sa pag-uusap nila na ikinadismaya niya. Nagantalang impormasyong gusto niyang makuha. At hanggang ngayon, ay hindi pa rin niya nakukuhang sagot na hinahanap niya. Na magpunta siya sa bahay ni Nick, ay hindi naman siya nakahanap ng bakas na may bata roon. How long have you been standing there? Matamis siyang ngumiti bago tinuloy ang paglapit kay Esmeralda. You're early. Ano yung mga inaayos mo? Another accountant resigned. Nagpunta ako sa table niya at nakita ko tong mga reports na gulo-gulo. Masyadong marami at magulo ang file sa accounting department na kung iisa-isahin natin lahat ay hindi tayo makakaabante. Would you allow me to bring an auditing firm to check all the records and arrange them at once? I wonder why you even ask. Kilala kitang ginagawa mo lang lahat kung anong gusto mo. Bagamat umirap ito ay nakangiti ang mga mata. Sa unang pagkakataon, simula na magtagpo muli ang landas nila, ngayon lang siya hindi sinungitan ni Esmeralda. It is a good sign. Nakakatanaw siya ng pag-asa na babalik to sa buhay niya. Do you want me to be the CEO? Napalingon siya kay Esmeralda na nagtanong. Walang problema sa amin ni Nick. Kung gusto mong angkinin pati ang Metro Pacific ng Alonso Corp na rin ang humawak ng airline. Ang mahalaga lang naman sa amin ay huwag mawala ng trabaho mga empleyado. No, I did not wish that. In fact, I'm glad Nick chose you to replace him. It will be a pleasure to be working with you as my boss. Pero tulad ng sinabi ni Nick, marami ka pang kailangan matutunan. Kaya ako lang dito ay para gabayan ka, para hindi ka mapahamak. Gusto ko makita ang tagumpay mo. Pumayag lang ako mag-manage ng Metro Pacific ngayon dahil may sakit si Nick Russell.
pero hindi ito ang papel ko sa buhay niya. What do you mean? Isang kibit-balikat ang una nitong sinagot. Pagkatapos ay sarkastikong nagsalita. I was trained to catch a billionaire, remember? Gusto ko magbuhay mayaman, pero ayoko magtrabaho. Alam niyang gusto lang nitong ipakita na naiinis na ulit ito sa kanya, pero hindi na siya naalarma ngayon o natatakot na lumayo ito. Nick wasn't Esmeralda's lover. He was sure about that. Ni hindi nga siya nito sinisita kapag tinatawag siya ni Esmeralda ng sweetheart. Really, ha? Hinubad niya ang kwintas sa suot, saka lumakad patungo sa likuran nito at isinuot doon. Ano ba? I will replace this with a 24-carat ruby necklace tonight. Hindi ako tatanggap ng kahit na ano galing sa'yo. Tumayo ito para ihabol ang kwintas na isinuot niya sa leeg nito. Sa halip na tanggapin ang inaabot nito, ay hinapit niya ang katawan ni Esmeralda at inangkin ang mga labi nito. Hindi alam ni Esmeralda kung paano niya aalisin ang kamay ni Russell na pumapaikot sa bewang niya. Sako pa rin ito ang mga labi niya na kahit hindi siya tumutugon ay hindi rin niya magawang tanggihan. Tila siya na kuryente na kapag kumikilos siya ay lalo siyang mapapasama. Mabuti na lang ay may kumatok sa pinto. Doon pa lang niya naitulak ang dibdib nito at kaagad ding bumati sa kanya si Russell para puntahan ang pinto na nakasara. May aplikante pong nasa labas, Sir Russell. Pinapapunta niyo daw po sila. Aplikante? Tanong niya habang kinakalmang sarili. Hiring ba tayo dito? I'll be there in 5 minutes. Let her wait in my office. Sagot ng binata sa empleyadong nakadungaw. Sumara din kaagad ang pinto at ibinaling ang tingin sa kanya dala ang tila nakatinging mga mata. Gusto niya tuloy mapikon. You didn't answer my question. Bakit kailangan natin magdagdag ng empleyado? Ipinakita niyang inis para maging formal ito. Hindi niya gustong maulit pa ang paghalik nito sa kanya kanina. Just your secretary. Kaagad namang sagot ng binata. You need assistant. Just how I need assistant before. Siya ang sasagot muna ng mga tawag sa'yo, mag-aayos ng mga schedule mo, at pwede mong utusan kahit anong trabaho na hindi mo gustong gawin. Ang pagkakaalam ko, kasulukuyan tayo nag-cost cutting. Napakarami na nating empleyado para magdagdag pa ng isa pa. Bakit hindi ka nalang kumuha ng tao galing sa marketing department, o kaya sa sales, o sa iba pang department? Matitigas na mga ulo ng empleyado ni Nick, at hindi natin sigurado kung sino mapagkakatiwalaan sa kanila. Galing sa Alonzo Hotel si Rain, kaya't sigurado kung wala siyang attitude pagdating sa trabaho. Marami tayong pupuntahan, kakausapin, at trabahong tatapusin. Kailangan may naiiwan dito sa opisina mo para sumagot sa mga tawag mo sa telepono. Okay. Itinaas niya ang dalawang kamay bilang pagsuko. Puntahan mo na siya, na musimulan niya na magtrabaho. I'll be back in 10 minutes. Lumakad palabas ang silid niya si Russell habang siya'y bumalik sa malambot na silya para ilubog ang katawan doon. Nawala na naman siya ng paninindigan kaninang nasa mga bisig siya ni Russell. Alam niyang naroon pa rin ang galit niya sa dating kasintahan, pero hindi yun sapat para ilayo niyang sarili at panindigan ang katatagan niya. Naturingan pa siyang may asawa. Ano na lang ang sasabihin ni Nick kapag nalaman nitong hinalikan ng ibang lalaking asawa nito? Hindi sila tunay na mag-asawa sa totoong kahulugan niyon. Pero inaasahan pa rin nitong hindi siya gagawa ng bagay na ikakasira ng pangalan nito. Kapag nahuli siya ng kahit sinong empleyado, ay tiyak na headline sa diaryong kahahantungan nila ni Russell. Wala pang 5 minuto ay bumalik na si Russell sa opisina niya, kasamang isa pang magandang babae. Palagay niya ay kasing edad lang niya ito. Nahihiya pa itong bumati nang ipakilala sila sa isa't isa. Maliban sa self-confidence na mayroon siya noong nag-a-apply, tila nakikita niyang sarili niya sa bagong sekretarya ngayon. Maganda, bata, at kaakit-akit. Gayunman, kung noong una sila nagkita ni Russell ay naiinis to sa kanya. Iba ang pagkagiliw nito kay Rain na puro papuri ang lumalabas sa bibig nito.
Hindi niya alam kung bakit tila nakaramdam siya ng selos, lalo na nung makitang nagngitian ito at si Russell. Wala naman siyang pakialam dapat kung magagusto to sa ibang sekretarya. Sino nga ba siya? She was just a thing of the past. Minsan na nga siyang ipinagtabuyan, hindi ba? Esmeralda, will be your boss from now on. Sa kanya ka magre-report araw-araw. Utos lang niyang susundin mo. At sa kanya ka dapat loyalty mo, hindi sa ibang tao. Yes, Sir Russell. Gaya din ho ba ng trabaho ko dati sa Alonzo ang trabaho ko ngayon? Yes, except that you will not be reporting to me anymore, but to Ma'am Esmeralda. Sa labas ang table mo, at lahat ng papasok dito sa silid ay kailangan mo nang dumaan sa'yo at may approval mula sa boss mo. Well noted, Sir Russell. Kay Ma'am Esmeralda na ho ako magre-report simula ngayon. Thank you, Rain. You can go to your table now to acquaint yourself with the new workplace. Ako nang bahala mag-forward sa HR acceptance letter at resume mo. You will receive your contract in your email. Nang makaalis si Rain sa silid, ay naiwan ulit silang dalawa. You may find me vulnerable, given that my husband is in United States, Mr. Alonzo. But as a decent man, you should know your boundaries. Kapag naulit pa ulit ang ginawa mo kanina, ay ako mismo magsasabi kay Nick na alisin ka sa posisyon dito sa kumpanya. He trusted you, that you won't betray him. You should earn his trust. You still love me, Esmeralda. I know it. Yan ang kaibahan yung mga Alonzo kay Nick. Kumunot ang noon nito sa ibig niyang sabihin. Ang taas ng tingin niyo sa mga sarili niyo, kaya't nagagawa niyong gawin ang mga bagay kahit masama at nakakatapak na ng iba. Ano man ang interpretasyon mo sa mga nangyari kanina, gusto kong itanim mo sa isip mo na hindi na ako babalik sa'yo. You and Nick don't treat each other as husband and wife. Nasaksihan ko yun sa ilang pagkakataong nakasama ko kayo ni Nick. We don't. He married me because he doesn't want Sophia to get all the inheritance. Meron siyang totoong anak at kasalukuyan pa lang silang nagkakaayos ngayon. You can file annulment. File an annulment? Bakit naman ako magfa-file ng annulment? Dahil ang sarap na ng buhay ko. Nakamit ko ng gusto kong karangyaan, Russell. Huwag mo sirain yun. I am far richer than Nick, Esmeralda. Let's go back to business. Ano nga ulit ang pag-uusapan natin kasamang marketing department? Pag-iiba niya sa usapan. Hindi to kaagad nakasagot. Bahagya lang gumalaw ang Adam's apple nito. Gusto niyang mabingi sa katahimikan ng silid. Promotion. Was light ang mga mata sa kanya. We need to launch a good marketing campaign so that people will recall who is Metro Pacific. Maglalabas din tayo ng mga seat sale, promos at vouchers to our social media accounts to create traffic on our websites. Mas maraming engagements, mas mabuti. Nice idea. I like it. Itatawag ko agad kay Nick kung anong kakalabasan ng meeting natin. I am sure he'll be excited to return. Let's go to the conference room. Naghihintay ng mga empleyado sa atin. Tumayo siya at tuloy-tuloy na lumabas ng silid na hindi nililingon si Russell. Nakasunod lang ito sa kanya hanggang sa labas ng elevator. Nang pumasok silang sabay, ay sinadya naman nitong idikit ang katawan nila pagkatapos ay patay mali siyang pinindot ang 6th floor. Hindi ba dapat kasama si Rain sa meeting? Humarap si Russell sa kanya at itinukod ang kamay sa ulunan niya, dahilan para isiksik niyang sarili sa bakal na dingding ng elevator. Inilapit pa nito ang labi sa tenga niya na nagdulot ng kiliti sa buo niyang katawan. Hayaan mo muna siya magamayan mo ng trabaho niya. Mabuti na lang mabilis sa tumunog din ang elevator, kaya't inayos na nito ang tayo at inilayo na ang sarili. Nauna na ulit siyang lumakad palabas habang tahimik na nakasunod si Russell. Sa loob ng conference room ay si Russell ang nagmando ng meeting dahil wala pa rin siyang alam. Tahimik ang lahat na nakikinig. Pagdating sa trabaho ay wala siyang mapipintas sa binata. Hindi na rin niya namalayan na kahit siya ay nadadala na sa pakikinig. At hindi niya rin namalayan na 6:00 na pala ng gabi. Napakarami nga talagang problema sa Metro Pacific na inisa-isa ni Russell sa kanya.
ni hindi na inaharap ni Nick dahil marahil iniinda na nito ang karamdaman. Ipinagkakatiwala na lang nito sa mga tauhan na kahit malawak na marahil ang kaalaman, hindi naman ganun kalalim ang malasakit sa kumpanya. Let's have dinner first before you go home. May pagkain naman sa bahay. Uuwi na ako, Mr. Alonzo. Inayos niya ang gamit sa bag para ipakita na paalis na siya. Let me take you home then. Hindi siya nito pwedeng ihatid dahil baka magpilit pa itong pumasok sa bahay ni Nick. Gising tiyak ang anak niya at naglalaro sa living room. Hindi nito pwedeng malaman ang tungkol kay Zach. Hindi na rin kailangan. I am not your responsibility, so go home and do your own errands. Hindi mo ko maitataboy. I am a married woman, Russell. Wala ba talaga sa vocabulary mo delikadesa? Akala ko ba desende kayo mga Alonzo? What's wrong with taking you home? Hanggang dito lang sa opisinang pag-uusap natin, Russell. Pagdating sa labas ay hindi tayo magkaibigan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito na lumaylay ang balikat. Marirealize mo rin na kailangan mo ako sa buhay mo. Nick is not here to protect you, and I am the only person you can trust. Hindi niya pinansin ang huling sinabi ni Russell para umalis na lang to sa silid niya. Wala ang driver nila ni Nick dahil kinailangan bumalik sa bahay kanina para maghatid ng pangangailangan ng anak niya. Nagpa siya siyang magtaksi na lang pauwi. Madilim na ang paligid paglabas niya. May mga ilan-ilang pang empleyado na paalis na rin sa parking lot. Ang iba ay nag-offer pa na isabay siya pauwi. Pero mas gusto niya mapag-isa. At ayaw rin niyang kaawaan siya ng mga ito na asawa siya na may-ari pero niwala siyang sariling sasakyan ngayon. At ngayon niya pinagsisisihan na hindi siya nagseryoso sa driving lesson niya. Hindi niya kabisado mga kalye sa Maynila at susuong siya sa traffic ngayong rush hour. Hindi niya alam kung bakit tila natakot siyang lumabas sa kalye na mag-isa. Tumawag na lang siya sa driver na sunduin siya sa opisina. Baka may mga reporters na makatsamba sa kanya sa labas. Pagkakaguluhan na naman siya. Bumalik siya sa opisina para palipasin ang oras habang hinihintay ang sundo niya. Kumakalam na ang sikmura niya dahil kaunti na lang ang kinain niya sa tanghalian. Kasabay niya si Russell sa bawat subo niya ay nakatitig sa mga labi niya. Hindi tuloy siya nabusog dahil kulang na lang isa siya sa gawing ulam ng binata. 5 minuto na siyang nakaupo sa swivel chair ni Nick nang biglang namatay ang flow. Kinabahan siyang bigla sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Kinapa niya ang cellphone sa bag. Malapit na rin yung malobat dahil nawala sa isip niyang i-charge ang telepono. Pero magagamit pa naman niya yon para makababa siya. Iyon nga lang, kailangan niyang gumamit ng hagdan dahil hindi aandar ang mga elevator sa silid. Pabukas na siya ng pinto na makarinig siya ng yabag sa labas. Otomatiko'y inilak niya yon sa halip na tingnan kung sinong pwede niyang hinga ng tulong. Kahit anong kalma niya sa sarili, ay ayaw tumigil ng kaba niya na hindi niya rin maintindihan kung bakit. Hindi niya teritoryo ang lugar na ito kahit pa ilang linggo na siyang pumapasok at lalong hindi niya kilala ng lubusan ang mga empleyado. Lalo siyang kinabahan na maramdaman ang susian ng pinto na tumunog. Sinusubukan na kung sino mang nasa labas na buksan ang silid nila ni Nick. Naroon ang vault na naglalaman ng maraming pera at mga alahas ni Nick. May gold bar din doon at mahalagang papeles. Balak bang pasukin ang silid na yun at pagnakawan? Bago pa niya masagot ang sariling tanong, ay bumukas ang pinto saka mabilis ding sumara. Kaagad niyang nilapitan ang matipunong katawan na pumasok, saka balak na suntukin sa dibdib. Nagawa naman itong pigilan ang mga braso niya at niyakap sa bewang nito. Russell? It's nice you recognize me, even in the dark, sweetheart. Bitawan mo ko. Itinakip nito ang kamay sa bibig niya. Hindi pa rin siya nagpatinag at pilit kumawala. Dahil hindi siya maawat ay nakinalang nito ang mga labi niya. Sa kabila ng inis,
ay hindi maitatanggi na nakaramdam na siya ng kapanatagan sa presensya ng dating kasintahan. Pakaramdam niya ay dumating ang superhero niya. Sako pa rin ito ang mga labi niya habang umaatras ang paa niyang lumakad. Naramdaman na lang niya ang mesa na nasa likod niya dahil bumangga na ang pang-upo niya doon. Halos hindi makakilo si Esmeralda dahil nasa likod ang mga kamay niya na hawak ni Russell. Katulad ng dati, ay halos malunod siya sa halik nito na tila ayaw pang pakawalan ang mga labi niya. Kailangan niyang tumugon kung hindi ay mauubusan siya ng hangin. Ang kamay nitong nasa likod niya ay bumaba sa pang-upo niya saka pinalandas doon. Hindi pa talaga to nakontento. Tumaas muli ang kamay nito pero sa pagkakataong yon ay ang dibdib niya naman ang dinama. May kung anong kiliting hatid. Nakalimutan niya ng tuluyan ang pagtanggi. I miss this. Napigil niya ang paghinga na maramdaman mismo sa balat niya ang mainit itong palad. Alam niyang kasalanan niya na pinayagan niya si Russell na umabot hanggang doon. Ipinagdasal niya na lang na sana'y may paraan para kumawala pa siya. Tila tinidinig naman ng Diyos ang hiling niya dahil biglang bumalik ang ilaw at lumiwanag ang paligid. Doon pa lang niya nagawang itulak ang dibdib nito at saka pa lang siya nagalit. Don't ever come to my husband's office again. Hindi nito pinansin ang galit niya dahil abala to sa pagsilip ng pinto kung sakaling may tao sa labas. What are you doing? I saw you walk down few minutes ago. Did someone ask you to come back? Muli nitong sinara at inilak ang pinto. Nanatili siyang nakatayo sa gilid ng mesa para panatilihin ang distansya sa pagitan nila ni Russell. Bumalik ako kasi matagal pang dating ng driver. He'll arrive before 7 o'clock. Anong problema kung bumalik ako dito sa opisina? Hindi mo inaasahan na babalik ako? Kaya nagtangka kang pasukin ang opisina ng asawa ko? No. But I guess someone was trying to scare you. Biglang namatay ang ilaw at nakakita ko ng anino sa labas ng pinto. Marahil inakita niyang palabas ako, kaya tumakbo patungong sa fire exit. You're lying! For all I know, you turned off the light to scare me. O baka gusto mo pasukin ang opisina ni Nick, pero pagpasok mo nandito pala ako. Sarkastiko niyang wika. Ano naman ang gagawin ko sa opisina ng tatay mo? Kung may pag-iinteresan ako, ikaw lang yon, dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako bumili ng share sa Metro Pacific. Ano naman pakaalam ko sa silid ni Nick? Mas mayaman naman ako nang di hamak sa kanya. Bakit hindi ka pa umuwi kung gayon? I was waiting for you to leave the premises. Hindi ko aalis hanggat nandito ka. Ano ka? Bodyguard ko? You can say that. Kung sana pumayag ka na lang na ihatid kita kanina, edi sana nakauwi ka ng maaga. Bakit kasi tatanggi-tanggi ka pa magpahatid sa akin? Ipinagkatiwala ka naman sa akin ni Nick. Wala ka dapat ipag-alala dahil hindi siya magagalit. And now you're offering to send me home again? Don't you? To make her safe, yes. Mabilis naman nitong sagot. Ikaw siguro nagpatay ng ilaw, kaya mo ginagawa to para mapilitan akong sumama sa'yo. No way, Mr. Alonzo. Hindi mo ako matatakot kahit anong gawin mo. Isang matamis na ngisi ang pinakawalan nito na tangka ng lalapit sa kanya ulit. Napaatras siya